Ito na si Falcon 180 mga kapindot, or tinatawag nilang EDV Tagalog. Gaya yung sinabi ko nung last video ko or last vlog ko mga kapindot, na sinabi ko ron kung bakit hindi ko ginamit si EDV Falcon 180 ng Euromotor at si Beperman yung sinervice natin, ano. Update ko lang kayo mga kapindot, kaya hindi ko ginamit si Falcon gawa ng na-reach na natin yung 1,000 km. So pangalawang PMS niya na. Hindi ko na ginamit kasi pumunta ako noon ng kasa, wala silang mechanic, kaya ginarahe ko na lang muna sa bahay, at ang ginamit ko ay si Beperman 150 euro. Sinervice ko pa pasok ng trabaho. So ayan, ito na change oil ko na to mga kapindot. Kagaya ng sinabi ko na ako na lang mag change oil nito. So ayan, hindi ko na videohan mga kapindot gawa ng, alam mo na, pagka mga araw talaga na walang pasok or maaga pa, so medyo may kaunting kasiyahan pag sa mga bahay-bahay, mga video key, sound trip. Kaya hindi ko na kinuhanan ng video mga kapindot, baka kasi makapiright lang din tayo. Madali lang naman to change oil mga kapindot, yung gagawin nyo lang naman luwagan nyo yung yung takip ng dun sa dipstick, yung tinatawag natin na dipstick. Luwagan nyo muna yung mga kapindot para mabilis mag-drain yung langis. Tapos sa bandang kaliwa ng engine natin or motor natin, dun nyo makikita yung mga kapindot, yung oil drain plug nya. So, size 17 yata to, mga ganun, size 17. So yun lang naman ang bubuksan nyo, nasa gilid. Wala namang iba dyan mga kapindot, nasa gilid. So ingatan nyo lang kasi may may oil strainer na naka sama doon, tapos may spring siya. So ingatan nyo na lang, baka malaglag, madumihan. So ayun, i-check nyo rin yun mga kapindot, baka may mga dumi. Iwasan nyo na lang ng langis. So yun lang naman mga kapindot. So ang ginamit ko na langis dito, yun pa rin kung ano yung ginamit nung first change oil nito sa kasa na langis, yun lang din ang ginamit ko dito sa pangalawang change oil nya. So next natin na change oil nito 1,500 km. Pag na abot na natin yung 1,500 km na yon, ako na lang mag change oil din ito mga kapindot. Saka isabay ko na rin yung gear oil para malinis na rin yung stock pa rin kasi yung langis dito sa gear oil nya. So palitan na natin para isahan na lang pag naka 1,500 kilometers na tayo change oil. So ayun mga kapindot, hindi ko talaga nakuha na ng video, pagpasensyahan nyo na. Ayaw ko rin naman makapiright kasi yung mga dati kong video, mga luma na, mga 2018 pa ng mga video ko. Siyempre nagsisimula pa lang ako noon. Ngayon pa lang nagkaroon ng copyright mga kapindot, kasi sumahod na tayo kay YouTube, unang sahod natin kay YouTube. So kaya hinahalongkat niya yung mga video natin ng mga luma, kaya nagkaroon ng copyright. Siguro 3 video yon nagkaroon ng copyright. Kaya inano ko naman, nireset ko yung mga na-copyright doon, binura ko yung mga na-copyright. Yung video clip na may copyright, yun binura ko lang.
Hindi yung buong video na binura ko kasi wala, mahirapan tayo doon, baka mababawasan din yung ano natin doon, views, binura natin ng buong video. Pwede nyo naman palitan ng background music mga kapindot. So ayun, wala na tayo ibang ano dito. Ang nahirapan na ako dito mga kapindot, kung paano i-reset yung oil change niya na nagbe-blink, na paano tanggalin ano. So pinag-aralan ko maigi mga kapindot. Ang tagal ko bago nakuha mga kapindot yung ano na yun, kung paano i-reset na mawala yung blink niya. Ang tagal mga kapindot. So ang dami ko nang ginawang diskarte ko ano, patayin ko yung susian, tapos naka ano lang ako, ano ba yun, yung dalawang buto na yung sit at saka select. So pinagsabay ko yun, diniinan ko lang, tapos tinurn on ko yung susian, ganun pa rin, ayaw. So yung nagbe-blink yung nagsisit sa clock yun. So natagalan ako doon mga kapindot, doon lang ako nahirapan. Pareho sila ng Honda EDV yung ano, yung toggle switch, pero magkaiba sila sa settings ng kung paano ano i-reset yung oil change na mawala no. So yun, sa katagalan na pinag-aralan ko, nisa-isa ko talaga. So inuna ko sa kanan, diniinan ko ng mga ilang segundo. So ang na-axis yung sa kilometer at saka sa ano, trip, yun ang nagbabago-bago pagka diniinan ko. Tapos yung mabubura, tapos sabi ko, so sa kanan yun ang function niya. Sinubukan ko ulit sa kaliwa, ayun, nakuha ko na nag-reset siya. Kaya ayun, pagka EDV Falcon yung motor nyo mga kapindot, ganun lang gagawin nyo. Left side na button ng toggle switch, yun lang ang diinan nyo, mga ilang segundo, magre-reset na yun, mabubura na yung oil change. So magbe-blink lang ulit yan pag naabot nyo na yung 1,500 na kilometer, kasi nakaprogram na yan mga kapindot sa ating ECU na kapag every 500 kilometer. So naka 1,000 na tayo, kaya nag-display yung oil change. So yun naman ang aabangan natin, yung kung makuha natin yung 1,500, kung magbe-blink siya, kung talagang nakaprogram na. Yun ang anuhan natin, kasi alam ko nakaprogram na talaga dyan, every 500 kilometer magbe-blink siya, magdi-display yung oil change. Ibig sabihin doon, kailangan mo na mag-change oil. So ano lang naman to, 800 ml lang naman ang langis nito mga kapindot. Sa gear oil, iwan ko kung ano, titingnan ko na lang sa manual niya mga kapindot kung ilang ml, kung 125 ml ba. Ewan ko, 125 ml lang to eh. Pero i-check ko na lang din sa manual para sigurado tayo. So ayan mga kapindot, pauwi na rin tayo ngayon. Galing pa tayo ng biyahe, galing pa ako ng Kabuyaw, Patricia Kabuyaw. So dahil nakapag-file ako ng leave isang araw, so bukas mag-uumpisa yung leave natin, linggo. Kaya nag-out ako ngayong araw, Sabado. Balik ako sa trabaho Lunes mga kapindot, kaya ito makapag-upload tayo ng panibagong video mga kapindot. So may mga ano na ako dito, i-edit pa na video, hindi pa na-edit, i-edit pa tapos sabay upload. Tapos itong video na to, siguro ito yung huli natin na i-edit mga kapindot,
Busy kasi tayo sa trabaho, sa biyahe, kaya hindi tayo gaano makapa-focus ano pag-upload. Lakas na arangkada nito mga kapindot, lakas ng matak. Ayun, kagaya nun, may sounds mga kapindot. Stop ko muna.